welcome back sa ating channel na It's a Truck. So, ngayon medyo maulan. At saktong-sakto naman dahil kailangan ng mga halaman natin yung ulan na to. Dahil ilang araw na sobrang init talaga. Hindi lang sobrang init, ang taas ng UV na yung UV level, UV ray level. No, at talagang kahit halaman or tao, hindi healthy sa atin yan eh. So, ito yung mga repentes na nasa baba na itinaas na natin sa kadahilan ng sinasalbahin ng daga yung ating mga halaman. So, buti na naagapan natin at halos wala namang namatay. At ayan sila. Kanina pa actually naulan. Ngayon ako nakaakyat dahil sarap bumangon ng tanghali pagka medyo maulan ng panahon. So, may nagtanong pala sa akin sa Shopee store. Hindi, sa Facebook, personal Facebook account natin. Na kung okay lang ba pakainin ng mixed betta food or pagkain ng isda sa madaling salita. Yung yung mga pellets. Ang ginagawa kasi doon, dinudurog yon, hinahaluan ng konting maxi, tubig, pinapakain ng paunti-unti sa halaman. Gaano kalaki? Maliit lang. So kung let's say yung Venus flytrap, yung size ng trap niya ay mga ganito kalaki. Ayan. Ito ang dormant to. Itong plant na to, yung black star. Ganyan, makikita nyo dormant na akala nyo patay na kasi puro itim. Nag-aalala na kayo niyan. Pero sa totoo lang yan, dormant yan sila. At pagka bumuka yan, maglalabasan yung mga new growth niya na napakarami. Anyway, balik tayo dun sa pagpapakain ng betta fish food or fish food na hinaluan ng maxi. Ang ganito kalaki lang yung size niya kasi papakain mo sa ganyang kalaking traps. So sa isang halaman, pwede mong pakainin yung isa o dalawang traps doon. Siyempre, active traps. Huwag naman yung sobrang bago. Preferably yung medyo magpapaalam na. Kung ito halimbawa yung plants na papakainin mo, pili ka. Paano malalaman yung old traps? Siyempre, hanapin mo yung new growth. Ito yung new growth. Ito yung mga bago. So yung luma, malamang nandito yan sa kabilang side. So ayan. Kasi roset yan pag or nagbumibilog, nagiging parang rose, diba? So ito yung mga new growth or new traps, tapos ito yung luma. Bago, luma. So yung luma yung papakainin mo. Pero make sure yung papakainin mo active, no? Yung ibig sabihin ng active, may nagko-close pa at able to digest pa rin ng food. So ayun. So tapos mo pakainin, ang ginagawa doon, pinipisel ng mga 40 times. Hindi naman sobrang lakas ng pisel, firm lang. Ganyan. Mapapansin nyo pala, pagka old traps na, hindi na responsive tulad nito. Ilang beses na ito nakakain. Or maluma na siya. Kaya, ayan, unresponsive na yan. Hindi na yan nagko-close properly. So, hahanap kayo ng, eto, yung ganyan. Yung mga nakaka-close pa. So, ayan. So, dito sa ginawa naming bagong growing area ng mga nepenthes sa ilalim, ang ginawa namin dyan, yung cover nasa loob kasi hirap kami maglagay ng UV plastic sa paligid Baba nga tayo para makita nyo. Hirap kaming maglagay ng UV plastic sa paligid kasi wala na kaming tutungtungan. At wala rin kaming dito hagdanan, ladder. Kung manghihiram pa kami, sabi namin parang hassle kasi maliit lang naman yung growing butik pa ako mapatid nito. So
Tutok ako ng cactus. Ayan. So, hindi na namin nilagay sa labas. Sa loob na lang. Hindi ganun kasing tibay ito tulad nung nasa labas na. So, bakit ko rin pala dito nilagay? Kasi ito yung dahilan. So, no, pagka umaapo yung tangke, yung tubig na napupunta sa baba. So, ayan ang magiging silbing more humidity, no, sa ating growing area. So, ipopush ko muna ito, papatayin ko muna yung tangke. May automatic na ano to, mechanism para mag-close pagka puno na, kaya lang sira na yata. Sira na. I-YouTube pa natin paano so, bababa muna ako, papatayin ko muna. So ayan, napatay ko na sa baba. Ayan, so imagine kung merong mga plants na dito. Every time na aapaw, natin walang kwenta yung mga tubig na maapaw. Meron na. Tsaka isa pang dahilan, pag kayo magsiset up ng mga halaman nyo, sa tingin nyo sobrang init ng lugar, gusto nyo medyo palamigin yung lugar, lagyan nyo ng mga water container sa paligid na may tubig. Hindi kinakailangan na distilled yung ilagay nyo. Hiningal ako sa pag-akit na ba. So hindi kailangan na distilled yung ilagay nyo kahit anong klaseng tubig. So mangyari nun, yung lagyan na ng tubig, magiging mag-drop ng konting temperature dun sa lugar. Pag ginawakan nyo kasi yun, malamig, you know? Kaya keep it, punong-puno, punuin nyo. Kasi pagka hindi puno, hindi rin ganun ka-effective. So lagay nyo sa paligid at dun nyo ilagay yung plants. So para sa umpisa, hindi nyo mararamdaman yung effectiveness. Pag tumagal, makikita nyo malaki rin yung diferensya, lalo na kung nag-aalaga kayo ng mga cephalotus or yung bagong acclimate na mga plants. Gugustuhan nila yun. Ayun ang ginagawa ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako mag-alaga. So yun. So iniisip ko na nga ngayon kung saan ko lalagay yung pond na pwedeng paglagay ng tubig, tapos crayfish na lang or betta fish yung ilalagay ko para yun yung maging source ng humidity dito sa lugar. So buti na lang umulan, nakita ko rin kung saan yung mga nababasa pagka naulan. So dito, plus dito, pagka mapaw naman to dun banda, which is okay kasi dun yung butas niyan na drainage. Sabihin niya, sir, bakit hindi nyo na lang kinlose lahat? So may dahilan na kung bakit hindi namin to kinlose totally, kasi para merong labasan ng mainit na hangin sa taas, tapos malamig na hangin na galing sa baba, kaya may butas rin ng konti yung baba. So yun, maganda nga sana kung sa labas na ilagay yung UV plastic kasi mas maganda yung lapat niyan. So pag sa labas, tapos may sabitan ka pa automatic, no? Itong mga mga steel matting. Tapos may paraan rin pala kung paano ikabit itong mga UV plastic. Mayroon siyang side na para doon yung makapilter sa yung UV, you know, ultraviolet rays. So yung may print ay yung sa labas. So ito yung sa likod kasi yun, baliktad. At ito yung sa labas. So ayan. So anyway, balik na tayo sa taas. Yung ibon pala natin dito na blue na laging napunta dito, hindi na bumalik. Siguro nahuli na siya ng ibang tao. Huwag naman sana nakain ng pusa. Buti nang mag-alaga yung iba.
Pero sana wag naman siya nakain, kawawa na. Halos iyak na iyak yung anak ko kagabi. Dahil nga pang second or third day niya nang nawawala. Nung una ka lang nang namin naka tampo-tampo lang or hindi na nakatulog dito sa taas. Pero pangatlong araw na. Siguro nga o sana nakuha na siya nung dati niyang may-ari or may nakakuha sa kanya na mag-aalaga talaga sa kanya. Ngayon, napansin ko ngayon lang tinaas ko na to pero parang may sinyalis pa rin na naakit pa rin siya ng daga. Dahil sa may nakita akong dumi ng daga dito kanina. Saan kaya banda yan? Basta meron dito. Gusto kong makita kung bago lang kasi kung bago lang ito. Alam kung bago lang ito. Ito banda. Experience ko hindi naman umakit talaga dito yung daga. Hindi siya nag-e-effort unless gusto niya talagang kainin ito. Tanim natin. Masarap sa kanya to. At may na-discover din ako dito sa baba. Binutas ng daga to. May butas. So, maaring ang pumapasok na dun yung daga sa loob. Kaya maganda rin na maibaba natin itong iba. Para mas ma-repair natin to ng mas malog-log. Ano? Ganito talaga sa pag-aalaga ng halaman. May mga challenges na ganito. Pero sa umpisa parang mga panghihinaan ka talaga eh. Pero pagka naranasan na namin to dati. So part talaga to ng pag-aalaga ng halaman. Wala naman tayo sa heaven na perfect environment. Sa lupa pa rin tayo. Speaking sa lupa. Ayan, parang umiinom dito yung daga pag gabi. May nabunot ng mga kangko. Kaya siguro nabawasan din yung mga o naubos din yung crayfish natin dahil sa kanya. Ano kaya kinakain niya dito? Kangkong. Ayan, kangkong kasi nasa labas. So, ayan. Yung wife ko no nakaraan, nakita niya yung crayfish na isa doon sa entrance. Sabi niya baka daw tumakas. Sa tingin ko tumatakas yun dahil iniiwasan niya yung daga na pumupunta dito. Tapos tumutuloy rin siya dito. Ayan. Ayan nga. Basta mamahaling halaman pa siya tumutulay. So, ayusin natin itong growing area natin. Bago pa mahuli ang lahat. Tinintay kong bumuko kasi may ipopollinate na ako. Sana lalaki to. Itong flower na to. Kasi ito, nakabuka na yung mga ano niya. Mga flower na babae. Ito naman. Ito mukhang babae rin to eh. Baka medyo oval shape eh. Pero titignan natin. Mahalaga lang magkaroon ng isang lalaki. Kasi hindi pa naman hinahabol natin dito yung ganda ng out natin ng mga plants. Kung hindi at least hindi masayang yung mga flower nila. Kasi kung male, pwede mong i-preserve yung pollen. Sa babae, hindi mo pwedeng i-rep yung female flower tapos saka may po-pollinate. Ako kung may paraan na ganun pero sa mga nababasa ko wala naman. Kasi paano nga naman yun. So, may mga challenges pag sa Pero lang yan part talaga yan ng pag-aalaga. Kung may mga bad news, may good news. Ayan si Bicol Carato. Nagbuka na yung isang growth niya, dahon niya. Ito yung naputulan ng ugat. So hopefully magtuloy-tuloy yan. Kasi sayang rin talaga. Hindi rin mura yung pagkakabili ko dyan.
kailangan na talagang maglipat ng mga halaman. Hindi ako nagdilig kagabi. Kumusta kaya ito? Okay pa naman sila. May mga iba na maalam pero hindi naman marami. Hindi talaga ako gumagamit ng ganitong method. Ngayon lang. Pero kailangan eh. Naalala ko dyan yung inag-alaga ako ng Edwardiana tsaka Raha. Ganyan kabilis. Matibay pa nga yun eh. So, pagka meron kayong mga halaman na matagal sa shipping, maganda i-acclimate nyo muna. Ibig sabihin, lagay nyo muna sa high humidity na lugar. Ibig sabihin yung walang masyadong hangin na madaan. Tapos, humid. Paano mo malalaman na humid? So, hindi naman papasok mo pa lang tapos mapararamdaman mo. Parang nagkakaroon ng moisture yung skin mo. Ayan, ganun. No? Para sigurado na plastic, lagay mo dun yung halaman. Tapos medyo sarado mo. So, ayun o, 100% humidity. So, ito, may mga dumating tayo dito ng mga new nepenthes. May picture ko na ito sa isang video pero hindi ko i-upload yung video na yun kasi madilim dito. Kagabi ko yung ginawa yan. So, ito na lang i-upload natin. So, dumating itong mga plants na to kahapon. So, ano to? Nepenthes to. Kung mga hulaan niya. Ito yung Bicol Carata rin. From Thailand. So, nakuha na rin natin siya sa isa pang grower dito na nag-import. Kay Sir Noah Pontanilla, kung ako nagkakamali. At yan, bumili tayo ng 6 na smaller size at medium size. Tatlo. So may paparating pang isang small size na hindi ganun kaganda yung lagay. Pinang-swap ko naman yan sa isang seedling na nepenthes ko dito. So ayun. Para meron tayong marami-raming nepenthes na Bicol Carata. Bakit tinisip nyo? Bakit siguro ba't ang dami niyan? Marami to kasi gusto kong talagang makapagparami nitong Bicol Carata. Dahil matagal na rin akong ma-order na ito actually sa abroad pero hindi natutuloy dahil ewan ko yung seller nagkakaroon ng problema. Oo lang ng oo pero hindi pinapadala. Ewan ko kung anong meron. So, ayan naman, ito sa mga sa mga sarasinya natin. Katatanim lang na ito nung baka a week ago pero tingnan nyo yung mga growth niya. Gaganda na. Dami na. No? So, tapos ito naman yung pinropagate natin na white na Venus flytrap. Ayan ang ganda na. Ang ganda rin. So, may mga new growth siya. Yun yung importante. Tapos yung mga pinropagate natin, hindi naman nag-itim totally. Normal lang naman na mag-itim yan dahil wala na siya dun sa mother plant niya. Pero mahalaga niyan, green pa yung ilalim. Kung nakikita nyo dyan pero green pa yan sa ilalim. Tapos eto pa yung iba. Mapapansin nyo dito mas mabilis mawalan ng pagka-green yung maliitang rhizome. No? Kasi itong rhizome na ito halos nahati siya. Diba? Isang rhizome na nga lang yan tapos nahati pa. Naiwan dito sa mother plant. Ito naman ilan ba ito? 1, 2, 3, 4 rhizome siya sa magkakatabi. Ito isa. Tataka ko dito, hindi rin siya mabilis na ng team. Ang aking theory dahil buo yung rhizome niya. Hindi siya tulad nito na nangalahat. Tapos parang ang bilis rin na mangitim ng mga traps na itong mother plant dahil nga nag-acclimate pa siya. Ang mahalaga niyan, may healthy yung mga new growth. Kaya yung mga bago nag-aalaga, huwag kayong masyadong kabahan. Pero normal lang yun. Pinagdaanan namin yan dati. Kabado kami kapag nagde-decline yung health ng mga plants namin, which is very unusual kung napakaganda mong nabili tapos parang pumapangit. Isa rin sa mga dahilan na pwedeng
mukhang pangit yung plants pagdating sa inyo. Sa haba ng biyahe. Minsan wala naman tayong magawa sa sobrang haba ng biyahe dahil, diba, courier na yung may, ano doon. Yan, tingnan nyo, kapapasok, napapawisan na ako kasi nga, humid yung lugar. Anyway, balik tayo doon. Courier yung may responsible doon. No? Dati sa LBC merong 1 to 2 days no, nasa inyo na. Pero hindi ko na ma-experience ngayon yun. Kaya hindi na rin ako nagamit ng LBC. So para mura, JNT na lang yung ginagamit namin. Tapos ito pala, no, bukod sa mahabang biyahe, no, isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad naganda yung plants ninyo dahil nag-acclimate pa lang, no, sinasanay niya yung sarili niya sa bagong growing environment. No? So tanungin niyo ako kung ano yung best na gawin niyo para hindi pumangit yung plants pagdating. Maghanap kayo ng malapit na seller. Hindi, sa totoo lang, kahit na may online store kami, mas ini-encourage ko na bumili kayo sa malapit na seller kasi kung outdoor din siya, outdoor din yung setup mo. Tapos bibili mo siya kung pick up or lalamove, mas mabilis yung makukuha. So less yung chance na mapapagod siya or ma-stress siya. Pero sabi ko nga, may mga advantages rin yung mga matatagal na dumating sa shipping. Isa sa mga advantage naman na pag matagal yung dating, makaasa ka na yung sunod na growth noon mas malalaki. Pangalawa, mas marami. Maaari mag-induce kasi yon ng low light dormancy o mag-dormant yung plants during sa biyahe. Pagkadating sa'yo, nakatulog yung plants kahit nabawasan ng rhizome yan dahil nga natunaw sa biyahe. So pagka tinanim mo yan, mabilis yan, gaganda. Sa experience namin, mga 3 weeks kung maganda yung pag-aalaga nyo, medyo may ganda ng ibibigay yan. 2 months para makita nyo talaga yung lahat ng ganda. Nung bago nyo ma-receive yun, ganun rin kaganda. 2 months, 2 to 3 months, sabihin natin. Kikita nyo na talaga na napakaganda ng plants. So, bakit namin nalaman yan? Kasi syempre, dati nabili rin kami ng mga plants sa iba na full grown. Reseller lang kami dati. So bili, benta, patong ng kaunti. Tapos hanggat kami na yung nagpo-propagate dito. Tapos yun pala, no, yung pong mga bote natin na to. Ang dami kasi na ito 30 to 80 pieces yung laman na ito. Milangin natin sabihin nyo, nagjo-joke ako. Ito, maliit pa to na maliit pa to na bote. Or maliit pa to na culture na hindi pa ganun ka-establish. So, kita nyo kung gaano karami yan. Siksik yan hanggang sa loob. Ayan plantlets, hindi siya full grown plants. Siyempre, wala namang full grown plants na nasa bote. Pero makakaasa kayo ng marami talaga to. So mabuhay nyo lang dyan yung 10. Panalo na kayo kasi kano lang to kung bibili nyo. Bala kong i-out ng 1.5 sa Shopee and sa Facebook page. Biruin nyo kung 10 tapos 1.5, no? Parang 150 lang isa yung plants sa loob. Pero kung maalagaan nyo ito maayos, mabuhay yung 30 doon, hindi magkano lang to, 50 pesos isa yung plants. So sabihin nyo sa akin kung willing kayong bumili na ito. Mag-out tayo ng ilan. Tingnan nyo ito, dami maganda din na ito kahit tissue culture to, kasi isang buwan na ito mahigit dito sa growing area, no? So I can say na acclimated na to sa condition dito sa yung temperature, no? Humidity hindi kasi nakatakip pero yung temperature dito light, tingnan nyo naman kung gaano katipid yung ilaw. Hindi naman ako nag-grow light, hindi rin ako nag-i-aircon dito, hindi ko rin dinidiligan to, no? Nababasa pero hindi ko naman kailangan diligan kasi hindi naman nawawala yung moisture niyan sa loob. Anyway, ito naman yung mga ito contaminated na to kaya tinanim ko, pero ngayon nag-uumpisa na silang mag-produce ng outdoor na mga leaf. Ayan, kita niyo yung nasa gitna na yan na mataba. Ayan, outdoor na leaf na yan na tumubo dito. Mapapansin niyo yung
mga, wait lang, hanap tayo. Ito. Papansin nyo yung mga growths pag outdoor, medyo malaki na yung traps. Tapos, hindi na siya parang lantang gulay. Yung ganyan, no? Pa-curve pa. Dahil galing yan, yung mga leaf na yan sa bote, yan tumubo. Pero itong mga nasa new growth, tingnan nyo kung gaano ng katataba yan. Diba? So, ayun yung mga difference nila. Ganda ng mga June nila. Pag umagat, hindi pa nadidiligan. No? Kaya, gusto ko mag-alaga ng halaman. Ayan, nagtumubo na rin yung mga tinanim natin ng mga red truncata and Rockcandy. Ayan, dami. At mukhang madadagdagan pa yan kasi kung luluwag dito sa growing area sa taas, tatanim pa ako. Kasi hindi naman dapat na pinatatagal yung seeds. Kung wala nang nabili, tanim na natin para mapakinabangan pa natin after. Alam nyo kung gaano katagal pagka highlands. Ito highlands to, mga ating barrow. Mga sabihin natin 3 to 5 years, no, bago mo ma-i-out as seedlings or medyo may size na. Kasi hindi naman ganun kaganda yung setup natin. Pangalawa, ito naman mga lowlands, it will take only po mga 1 taon, no. Pero yung iba nagagawa nila 6 months nakapag-out na sila eh. Pagka masipag yung nag-aalaga. Kami kasing ginagawa namin, pinapalipas muna namin halos 1 taon or higit pa bago namin i-out kasi nga mas mataas yung survival rate nila kapag ka magkakasama. Patulad na ito, isang tray lang to pero umabot ng almost more or less 500 seedlings yung na-harvest namin dun sa isang tray. Galing lang to sa isang stock, no? Ayan, di ba? Ang dami. Mabubuhay lahat yan, which is posible kung walang nasalbahing daga. Marami talaga. Di ba? So, kaya pagka may mga budget naman kayo or may mga murang seeds available, I suggest bumili kayo, lalo na pag fresh. Kasi, bawing-bawi yun pagka after a year. Pero yung binili mo ng magkano? 250. Tapos kung mabuhay mo yung isang pad nun, magkano lang. Kano mo na yan. So anyway, magdidilig muna ako tapos asikasuhin ko na yung bagong growing area natin para maibaba yung ibang plants dito. Kasi kahit umulan sa labas, syempre yung mga nasa loob, dry na dry. Speaking ng pagda-dry, nandito na rin tayo. Tingnan nyo itong dating puro algae na medium. Itong Piliformis trachy. Ano na itsura? May algae pa ba? Wala na. No? Kahit sabihin yung tuyong-tuyo na to, tuyong-tuyo yan. Buhay na buhay yung mga Piliformis natin. Dahil sa loob, medyo moist pa rin. Ito yung tinatawag na bone dry, yung ibabaw. Pero sa loob naman, may moisture pa. No? So, kung nakuha nyo na yung cycle sa pagdidilig, hindi kayo masyadong problema sa algae. Kasi kahit hindi kayo maglagay ng fungicide ba yung tawag doon, yung pangtanggal ng algae. So, mawawala yung algae naturally. Diba? At syempre, pag walang algae, walang root rot, gusto ng plants yun. So, ito naman, last na isang video, no? Lahat na pinicture. Kung may time naman kayo, panoodin nyo na lang. Pero kung ayaw nyo panoodin, nasa sa inyo na. Pero maganda rin nakikita nyo kasi makakapulot rin kayo ng aral dito sa ginagawa natin. So ito, mga Pingicula leaves to na ipinatong natin. Kailan? Isang araw. So, after some time, isa-isahin natin to kung ilan yung mag-i-strike. So, sa tingin ko naman, mataas yung germination rate or pag-strike na ito kasi live sphagnum to No, isa lang sa mga kumbaga concern ko, ayaw talaga ng ping sa live sphagnum. Sasabihin niya, sir, di ba sabi niyo pag sa wild, sa live sphagnum nakikita yung mga carnivorous plant? Yes.
Pero hindi sa lahat ng oras, no? Maaaring may live sphagnum moss doon, pero hindi talaga sa live sphagnum moss mismo natubo yung mga plants. Una-una, dahil ang live sphagnum moss ay halaman din at maaari niya ma-outgrown yung mga seedling na tutubo doon, kaya walang nabubuhay masyado na carnivorous plant or plants sa live sphagnum moss. Kasi nga natatabunan nila, no? Pero no, sa experience ko naman, no, kung gusto mo lang muna na acclimate or buhayin, pwede sa live sphagnum moss, no? Tapos huwag mo na lang hayaan na mas lumaki yung moss kesa sa plant mo. Kasi pag nangyari yun, maaring matunaw yung plants mo, no? Pero bihira naman mangyari yun dahil makikita nyo naman tulad nito. Bakit yung mamahalin mong Venus flytrap sir nilagay mo sa sphagnum moss kung alam mo palang maaring mangyari yun? Kasi ang live sphagnum moss ay hindi mas mataas kaysa sa plant ko, no? So ayun yung idea. Huwag nyong hayaang mas mataas yung moss kaysa sa plant. Kasi pag nangyari yon, maaring matunaw. So ano ba yung mga plants na maaring matunaw sa live sphagnum moss? Pingicula, no, una. Pangalawa, Helianthera, no? At ano pa ba yung nabanggit doon? Kasi binabasa ko rin yung ibang mga update doon sa ibang mga nag-share. Pinag-aaralan ko rin, may mga reference naman doon. Tinitingnan ko totoo yung sinasabi nila. Totoo nga. No, kahit na hinahanap nila yung mga patches ng moss, pag tinignan nila doon, hindi talaga sa mismong moss nabubuhay yung mga plants. No, doon sa mga bakanting patches na walang masyadong moss naman malataas, doon nabubuhay yung mga carnivorous plant. So, titignan natin. Kasi nung nagtanim ako ng pingicula tapos ang napakaraming moss nangyari, natunaw yung mga lumubog sa live sphagnum moss. Ayun yung Pingicula primuliflora cutata. Pero eto, titignan natin kung kamusta. Actually, no, gusto kong hukayin yung isa dito kaya lang silipin na lang natin. Ayun okay pa naman. So, yun lang muna ha. At malalaman natin to siguro after 3 weeks kung kamusta yung magiging lagay nila after 3 weeks. Pero very promising ito, baka tumubo na maayos. So, ang gagawin natin, hindi natin ibebenta tong tray na to. Dito natin lagi ipopropagate yung mga gusto nating paramihin na carnivorous plant bago natin ilipat sa mas clear na lalagyanan na walang masyadong moss. Germinate, transfer sa para ka nag-water propagation pero hindi sa water mo nilagay kundi sa live sphagnum moss. So, yun lang muna. Baka maging 1 oras tong video na ito. Sobrang haba. At marami-rami pa rin akong gagawin. Yung order ngayon, bukas ko na o kaya mamaya hapon. Kasi hindi naman ganun karami pa yung order. Ang ginagawa namin ngayon inipon muna namin bago namin ipadala. So, yun lang muna. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Pero, sa ibang video naman kasi baka maumay na kayo. Yun lang muna. God bless and bye-bye.